Bro, aminin natin ang pinaka nakakalitong parte sa babae. Hindi yung paano mo siya mapapa-oo, kundi paano mo siya mapapanatiling adik sa'yo kahit hindi mo siya hinahabol. Kasi sa totoo lang, madali lang mapansin sa umpisa. Pero paano kapag nakuha mo na siya, paano mo siya mapapanatiling interesado, curious, at attached kahit hindi mo na kailangang maghabol araw-araw? Marami kasing lalaki, pag nakuha na ang babae, doon nawawala yung spark. Nagiging predictable, sobrang available, sobrang attached, at ang hindi nila alam, doon pala nagsisimula ang unti-unting pagkawala ng attraction. Kasi bro, ang babae hindi lang naakit sa looks o effort, naadik siya sa emosyong binibigay mo sa kanya. Yung thrill, yung mystery, yung pakiramdam na kailangan niyang hulaan kung mahal mo pa ba siya o hindi. Pero bago mo isipin na kailangan mong manloko o maglaro ng feelings, linawin natin to. Ang pagpapaadik sa babae hindi tungkol sa manipulation, tungkol to sa emotional mastery. Kung paano mo kontrolin ang sarili mong emosyon at kung paano mo gamitin yon para mag-radiate ng confidence, presence at control. Kasi sa dulo bro, ang babaeng naadik hindi sa mga salitang binibitawan mo, kundi sa energy mong hindi niya maintindihan, pero gusto niyang laging maramdaman. Kung gusto mong siya ang maghabol, siya ang mag-adjust, at siya ang laging mag-isip kung bakit hindi ka mawala sa isip niya pakinggan. Motong video hanggang dulo, kasi dito pag-uusapan natin kung paano mo mapapanatiling addicted ang babae sa'yo kahit hindi mo siya hinahabol, hindi gamit ang laro, kundi gamit ang disiplina, mystery at self-control. Una, the law of space and distance. Bro, gusto mong malaman ang isa sa pinaka-underrated na weapon ng lalaki sa laro ng attraction? Hindi yung looks, hindi yung pera. Ang totoong nakaka-addict sa babae ay space. Bakit? Kasi kapag wala ka, dun niya mararamdaman kung gaano ka pala kahalaga. At kung marunong kang gumamit ng distance, ikaw mismo ang nagdidikta kung gaano kanya iisipin, hahanapin at gugustuhin. Ang babae bro ay emotional by nature. Kapag palagi kanyang nakikita, nakakausap, nakukuha niya lahat ng gusto niya sa'yo, mabilis siyang nasasanay. At kapag nasanay siya, nawawala ang excitement. Kaya mapapansin mo, may mga lalaki na kahit sobrang effort, hindi pa rin napapansin. Samantalang yung mga tipong minsan lang magparamdam, pero may presence yon ang hinahanap-hanap. Hindi dahil mas gwapo o mas matalino, kundi dahil marunong silang gumamit ng space. Ang distance ay hindi laging coldness. Ito ay strategy. Kapag marunong kang humakbang palayo, hindi para maglaro, kundi para bigyan siya ng chance na maramdaman ang kawalan mo, nagiging magnetic ka. Kasi tandaan mo, habang mas binibigyan mo ng espasyo ang babae na maramdaman ang katahimikan mo, mas nagiging maingay ang isip niya tungkol sa'yo. Siya mismo ang magtatanong sa sarili, bakit hindi siya nag-message? May iba kaya siya? Ellie, na-miss ko tuloy yung energy niya. At yan bro, ang moment na gusto mong mangyari, yung siya na mismo ang nag-a-attach emotionally kahit wala kang ginagawa. Halimbawa, magkausap kayo araw-araw. Biglang isang araw hindi ka masyadong nag-reply. Hindi ka nagpaalam, hindi ka nagdrama. Normal lang, tahimik ka lang. Ang unang reaksyon niya, inis. Pero habang tumatagal, magiging curiosity iyon. At mula curiosity, magiging longing. At mula longing, magiging addiction. Kasi bro, hindi mo siya pinag-aagawan, hindi mo siya pinipilit, binibigyan mo lang siya ng pagkakataon na hanapin ka. At ang babaeng kusang naghahanap, yun ang babaeng unti-unting nahuhulog. Ang mga lalaking hindi marunong lumayo, sila yung madaling kalimutan. Pero ang lalaking kayang mawala ng hindi nagagalit, siya yung hindi makakalimutan. Kasi space creates value. At kung gusto mong maramdaman ng babae ang halaga mo, huwag mong ibigay lahat ng presence mo sa kanya. Paminsan-minsan, ipaalala mo sa kanya kung gaano katahimik ang mundo kapag wala ka. Sabi nga sa Stoicism, he who conquers himself conquers desire. At dito, ang ibig sabihin kung kaya mong kontrolin ang urge mo na laging magparamdam, ikaw ang may hawak ng laro. Pangalawa, the power of uncertainty. Bro, alam mo bang isa sa pinakamalakas na psychological trigger ng attraction ay uncertainty? Yung hindi niya alam kung kailan ka magpapakita, kung anong susunod mong gagawin at kung anong nararamdaman mo talaga para sa kanya. Hindi ito tungkol sa pagiging malabo o paasa. Ito ay tungkol sa mystery, isang bagay na natural na hinahabol ng isip ng babae. Tandaan mo bro, babae ay emotional thinker. Kapag predictable ka,
mabilis siyang magsawa. Pero kapag may konting mystery, may thrill. Yung parang roller coaster, hindi niya alam kung saan patungo. Pero gusto pa rin niyang sumakay. Ito ang dahilan kung bakit mas naadik ang babae sa mga lalaking may element of surprise. Yung hindi araw-araw available, hindi rin sobrang distant pero may rhythm ka. Parang alam niyang nandyan ka, pero hindi niya alam kailan. Yung ganitong balance bro, nakaka-addict. Isipin mo ganito, kapag lagi kang nagpaparamdam, predictable ka. At kapag predictable ka, nawawala ang emotional tension. Pero kung minsan, tahimik ka lang, tapos biglang magpaparamdam na parang walang nangyari, nagkakaroon ng spark ulit. Ganito gumagana ang attraction cycle sa babae. Ang utak niya ay wired para maghanap ng pattern, at kapag hindi niya mahanap sa'yo, mas lalo siyang magiging curious. At sa bawat curiosity, mas malalim ang emotional investment niya. Halimbawa, lagi kanyang nakakausap gabi-gabi, pero ngayong linggo hindi ka muna active. Pag nagparamdam ka ulit after a few days, simple lang ang approach mo, hindi apologetic, hindi defensive. Normal ka lang, parang wala lang sa isip niya. Ba't parang hindi siya naapektuhan? May iba kaya siya? Ano kayang ginagawa niya? Na-miss ko tuloy yung presence niya. At yan bro, ang simula ng emotional pull. Hindi dahil gusto ka niya agad, pero dahil gusto niyang maintindihan ka. At habang sinusubukan kanyang intindihin, mas lalo siyang naa-attach. Ito yung tinatawag sa psychology na intermittent reinforcement. Kapag hindi palaging guaranteed ang attention or affection, mas lalong nagiging valuable kapag dumating ito. Kaya nga kahit sa mga laro, sa sugal, o kahit sa relationships, ang hindi tiyak ang siyang pinaka-nakaka-addict. Ang stoicism ay nagtuturo ng kontrol sa sarili, at ang kontrol mo sa emosyon mo, yun ang naglalagay sa iyo sa posisyon ng kalmado kahit naguguluhan siya. Yung tipong ikaw chill lang, pero siya overthinking na kung mahal mo pa ba siya o wala ka na bang pakialam. Tandaan mo bro, ang babae ay naadik sa lalaking hindi niya lubos maintindihan, pero alam niyang may lalim. At kung marunong kang magdala ng mystery, habang nananatiling grounded at kalmado, hindi mo kailangang habulin, siya mismo ang lalapit. Ang pagiging unpredictable ay hindi pagiging pa-hard to get. Ito ay disiplina, ang kakayahang hindi laging ibigay ang sarili mo para manatiling may energy gap sa pagitan nyo. At sa gap na yon, doon pumapasok ang desire. Pangatlo, the power of emotional control. Bro, alam mo kung sino ang pinakamalakas na lalaki sa isang relasyon? Hindi yung pinakagwapo, hindi rin yung pinakamayaman, kundi yung lalaking kalmado kahit umiikot na ang mundo sa paligid niya. Yung lalaki na hindi nadadala ng emosyon, lalo na kapag sinusubok siya ng babae. Ang babae, madalas sinusubukan ng isang lalaki, hindi para sirain siya, kundi para maramdaman kung gaano siya katatag. Kapag nagagalit siya, nang aasar, o biglang naglalamig, hindi niya gustong makipag-away. Gusto lang niyang makita kung kaya mong manatiling composed. Kapag nag-react ka agad, kapag nagpaliwanag ka ng sobra, kapag nagmakaawa ka, dun siya nawawalan ng respeto. Pero kapag nanatili kang kalmado, diretsyo, at hindi nagpa-apekto, dun siya lalong naa-attract. Hindi dahil gusto niya ng malamig na lalaki, kundi dahil sa harap mo, nakakaramdam siya ng security. Ang security na yon bro, ay addiction para sa babae. Karamihan ng lalaki, kapag may tension, gusto agad ayusin. Ayaw nila ng katahimikan, gusto nila ng closure agad. Pero ang tunay na alpha marunong manahimik. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niyang hindi lahat ng bagay kailangan sagutin. Sa tuwing pinipigilan mong mag-react, nagpapadala ka ng isang malakas na mensahe na kontrolado mo ang sarili mo, hindi ang emosyon mo ang kumokontrol sa'yo. At sa mga mata ng babae, ang ganitong uri ng control ay rare. Ito yung tipo ng energy na nagbibigay ng dominance ng hindi mo kailangang maging agresibo. Halimbawa, may tampo siya, hindi kanya kinakausap buong araw. Yung ibang lalaki, magpapaulan ng message. Bakit si Safi, may problema ba? Okay ka lang? Galit ka ba sa akin? Ikaw? Tahimik lang. Hindi ka naman cold pero hindi ka rin nagpapanik. Ginagawa mo lang yung normal mong routine. At kapag nag-message siya ulit ng di ka man lang nagtanong kung okay ako, simple lang sagot mo, alam kong kaya mong alagaan sarili mo. Pero nandito lang ako. Boom. Calm, composed, masculine. At sa moment na yon bro, naramdaman niyang
Hindi mo kailangan ng validation niya pero handa kang maging presence na matatag kapag kailangan sa Stoic connection. Si Marcus Aurelius minsan nagsabi, "You have power over your mind, not outside events." Ibig sabihin, kontrolado mo kung paano ka magre-react kahit hindi mo kontrolado ang sitwasyon. Kaya kung gusto mong manatiling may appeal, dapat hindi mo hinahayaan na bawat mood ng babae ay iikot ang mundo mo. Kapag mainit ulo niya, cool ka lang. Kapag malamig siya, steady ka lang. Hindi dahil wala kang care, kundi dahil alam mong hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa emosyon niya. Pangapat, the emotional blueprint. Ngayon bro, pag-usapan natin ang pinakamalalim na parte kung bakit ang babae nagiging addicted sa isang lalaki hindi dahil sa hitsura, hindi sa pera, kundi sa emotional imprint na iniiwan mo sa kanya. Ito yung tinatawag kong emotional blueprint. Kapag marunong kang magtanim nito sa isip at puso ng babae, kahit mawala ka sandali, babalik at babalik siya. Hindi dahil kailangan kanya, kundi dahil gusto kanyang maramdaman ulit. Tingnan mo bro, karamihan ng lalaki ngayon sobrang predictable. Kapag gusto nila ang babae, todo effort agad, good morning, good night check-up araw-araw. Sa una cute, pero sa pangatlong linggo, parang checklist na lang. Wala nang excitement, wala nang thrill. Ang babae kahit gaano pa siya ka-loyal o kamahal, addicted siya sa feeling, hindi sa tao. At kung gusto mong manatili ka sa isip niya, dapat alam mo kung paano ulit-ulitin sa kanya yung emosyon na gusto niyang maramdaman. Halimbawa, gusto niyang makaramdam ng admiration, yung feeling na iba ka sa lahat ng lalaki. Hindi mo iyan kailangang sabihin, araw-araw, ipakita mo lang sa kilos mo, sa choices mo, sa confidence mo. Kapag consistent ka sa pagiging grounded at may sariling direction sa buhay, mararamdaman niya yon kahit di mo sabihin. Tandaan mo, ang tunay na karisma ng lalaki ay hindi sa pagpapasaya, kundi sa kakayahang magpamiss. Kapag lagi kang available, nawawala ang value mo. Pero kapag marunong kang magpahinga sa koneksyon, doon siya nababaliw. Yung biglang tahimik ka lang, hindi ka nagparamdam. Tapos isang araw, isang simpleng message lang galing sa'yo, kamusta ka? Boom! Reset lahat ng emosyon niya. Bakit? Kasi nagkaroon ka ng emotional contrast. Ang babae gusto ng roller coaster ng feelings, hindi sobrang drama pero may rhythm. Kapag tahimik ka, namimiss ka niya. Kapag bumalik ka, sumasabog ulit yung spark, paulit-ulit. Hanggang hindi na niya alam kung gusto ka niya o kailangan ka niya. Pero tandaan bro, hindi ito mind games. Hindi ito tungkol sa panlilin lang. Ito ay tungkol sa emotional balance. Kailangan mong maging grounded enough para hindi ka ma-attach at warm enough para maramdaman niyang safe siya sa'yo. Ito ang sikreto ng mga lalaking may aura. Hindi sila nagmamadali. Hindi sila nag-aalala kung may kapalit ba ang effort nila. Kasi alam nila, ang attraction hindi sinusundan inaalagaan. Kapag may ganitong energy ka, hindi mo kailangang habulin ang babae. Siya mismo ang mag-iisip ng paraan para manatili sa orbit mo. At bro, ito ang gusto kong tandaan mo sa part na to. Kung gusto mong maging lalaki na hindi lang gusto, kundi kinahuhumalingan, maging consistent ka sa mystery mo, presence mo at control mo sa sarili. Kasi habang mas kaya mong kontrolin ang emosyon mo, mas gusto niyang alamin kung ano nasa isip mo. Panglima, the law of withdrawal, ang batas ng pagurong. Bro, minsan para mas lalo kang hanapin ng babae, kailangan mong matutong umatras. Hindi para magpa-hard to get lang, kundi para maibalik mo yung balance ng connection nyo. Kasi kapag nasobrahan ka sa presence, kapag lagi kang nandyan, lagi kang available, at lagi kang bumibigay, unti-unti niyang nawawala yung excitement. Isipin mo to parang musika. Walang saysay ang tunog kung walang pause. Ganon din sa relasyon bro. Kung gusto mong tumibay ang rhythm niyong dalawa, kailangan marunong kang magbigay ng silence at space. Ang babae, natural sa kanya ang mag-react sa energy shift. Kapag bigla kang tumahimik, kapag dati araw-araw kang nagme-message, pero ngayon bigla kang naging composed at chill, mararamdaman niya yung shift na yon. Mapapaisip siya, bakit parang hindi na siya kasing invested? May iba na ba siyang ginagawa? At dyan nagsisimula yung mental loop sa utak niya, ang pag-iisip ng bakit, na hindi niya kayang tigilan. Ito yung psychological addiction na hindi mo kailangang pilitin. Hindi mo kailangang magpanggap, hindi mo kailangang maglaro. Ang kailangan mo lang, discipline yung kakayahang kontrolin ng urge mo na mag-reach out agad, lalo na kapag nararamdaman mong parang lumalayo siya.
Kasi kung lagi kang bumabalik tuwing gusto mo ng comfort, hindi mo siya binibigyan ng chance na mamiss ka. Tandaan mo bro, ang babae na adik hindi sa presence mo, kundi sa absence mo na may halaga. Kung lagi kang nandyan, wala nang thrill, wala nang mystery. Pero kapag umatras ka ng may dignity, hindi dahil nagtatampo ka, kundi dahil busy ka sa sarili mong mundo, doon siya matutong maghabol. Ito yung dahilan kung bakit ang mga lalaking may purpose, may disiplina, at marunong mag-withdraw sa tamang oras, sila yung hindi madaling kalimutan. Kasi yung absence nila may bigat. Ay yung silence nila, mas malakas pa sa kahit anong sweet message na maipapadala mo. So kung gusto mong siya ang unang mag-chat, siya ang unang mag-initiate, at siya ang unang maghabol matutong umatras, hindi dahil galit ka, kundi dahil marunong kang magbigay ng space na magparamdam ng halaga mo. Bro, kung napakinggan mo lahat ng parts hanggang dito, ibig sabihin handa ka na. Hindi para maging player, hindi para manloko, kundi para maging lalaking marunong sa laro ng emosyon, yung hindi basta natatangay at hindi rin basta nawawala sa eksena. Tandaan mo, ang pag-ibig hindi lang tungkol sa effort o sa mga salita. Ito ay tungkol sa energy na dala mo, sa presence na nararamdaman ng babae, kahit wala ka sa harap niya. Kasi sa dulo, ang babae hindi na-addict sa ginagawa mo. Na-addict siya sa pakiramdam na siya lang ang nakakakita ng ganong side mo. Kung may natutunan ka sa video na to bro, huwag mo kalimutang i-like, mag-subscribe, i-hit ang notification bell, at i-share ito sa tropa mong laging umiiyak sa babae. Malay mo, yun na lang pala ang kulang para matauhan siya. At kung gusto mo pang matutunan kung paano mag-deal sa mga babae gamit ang Stoic Mindset, panoorin mo ang susunod na video ko. Doon pag-uusapan natin kung paano manatiling kalmado kahit sa gitna ng emotional chaos at paano ka magiging lalaking hindi basta tinatablan ng rejection o attachment. Kasi tandaan mo bro, hindi mo kailangang maging lalaking hinahabol, maging lalaking hindi kayang kalimutan. Yan ang tunay na mastery.